So hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong fishing adventure na naman. Ngayong araw nga pala, habang hindi pa tayo pwedeng makapamingwit dahil kasasara lang ng dam at kalat-kalat ang mga isda kung saan-saan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng napakalupit at napakagandang floater. Ito nga pala yung floater na gamit ko sa mga videos. Ito nga pala yung mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng floater. Pinagamitan na roll-on, ballpen, karayom at sinulid, dalawang Sanrio, daw ng tsinelas, glue at pangbutas. Dito ay kunin natin yung gitnang part ng ball kung saan nakalagay yung tinta. Sunod naman ay putulan natin ito ng katamtamang haba. Dito sa part na to ay gagamitin natin yung dalawang Sanrio para maging guide natin sa pagbubutas ng ating roll-on. Dahil kung bubutasan nito ng mano-mano, malaki ang chance na hindi ito magpantay. Dito nga pala sa part na to ay nilagyan ko na ng tanda ang bubutasan ko sa taas at sa baba. Dito naman ay tinanggal ko na yung dalawang Sanrio na ginamit natin para maging dito naman ay inumpisahan ko na siyang butasan. Sa pagbubutas nga pala kailangan dahan-dahan, kailangan sakto lang dahil dyan natin ipapasok yung gitnang part ng ballpen. Sa pagbubutas nga pala guys, mas masikip, mas maganda para hindi mapasukan ng tubig pag nabasa. Dito nga pala ay pinutol ko na yung ballpen. Depende pala sa inyo kung anong haba ang gusto nyo. Sunod naman ay dinikitan na natin ng glue ang magkabilang dulo. At sa part naman na to ay kinuha natin yung dahon ng tsinelas na galing sa habayanas. Kumiwa tayo ng konti dahil ito yung gagamitin nating stopper sa ating floater. Sunod naman ay kunin natin yung karayom na may sinulid. Itusok natin sa dahon ng tsinelas na galing sa habayanas. Imagine niyo nga pala guys na yung sinulid yan yung tansi or nylon na gamit natin. Sunod ay itusok lang natin ito sa ginupit natin tsinelas na galing sa habayanas. Sunod naman ipasok natin yung karayom sa ginawa nating floater. Bali ganito nga pala yung magiging setup niyan guys. Yung sinulid ang magiging nylon or tsinelas naman ay magiging stopper ng ating floater. Kung mapapansin nyo, hindi pantay yung stick na nilagay natin sa ating floater. May mahaba at may maikli. Sa maikli nga pala guys, doon natin ilalagay yung taga natin at yung pabigat natin. Nasa sa inyo na nga pala kung anong disenyo ang pwede nyong gawin. Pwede nyo lagyan ng kulay yung iyong floater. Bali hanggang dito na lang siguro guys. Sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa videong ito. See you sa next fishing adventure natin. Babush!